I-discuss ko naman sa video na to ang tungkol sa half-angle identities. Sa previous video ko, kung ang angle natin ay in terms of kalahati ng angle na yan, isa-solve natin ng sine or cosine or kahit tangent ng kung ano mang angle na yan. This time, paano naman kaya kung twice ng angle na yon? Isa-solve natin ang trigonometric function ng certain angle in terms of twice that angle. So, ngayon, para mas maintindihan natin kung ano yung iniibig kong sabihin, mag-proceed tayo sa isang example dito. Sabihin natin na sine of 202.5 degrees. So, meron tayong formulas para sa half-angle identities. Hindi ko na ide-derive kung paano na kuha itong tatlong identities na to kasi sa video na to, hindi ayon ang concern na itong discussion na to. So, ang i-discuss ko lang dito ay mga examples na ito. So, sine of 202.5. Subukan natin tong ikalawang equation na to. So, itong 202.5, pwede siyang isulat as 405 degrees divided by 2. So, ito na ang magiging theta natin. Ang theta ay 405 degrees. So, kung ipa-plot natin sa formula na to, ang mangyayari ay pipiliin muna natin kung anong sign netong sine. Kung positive ba siya or negative at a certain angle. In this case, ang sine dito sa 202.5 degrees, nasaan ba yung 202.5 degrees? Somewhere dito, lampas sa 180. So, negative dapat ang kukunin natin dyan. So, kasi, ang signs ng mga trigonometric function at certain quadrants, positive lahat dito. Pagkatapos, gamitin na lang natin tong ibang kulay dito. Itong kulay orange. Lahat ng trigonometric function dito ay positive. Samantalang dito, sa quadrant na to, ay sine at saka cosecant lang ang positive dito. Samantalang dito, ang cosine at saka secant. Or baligtad pala. Dito dapat yung cosine at saka secant. Samantalang dito ay ang tangent at saka cotangent. So ngayon, since ang 202.5 degrees ay na-belong dito sa quadrant na kung saan negative ang sign na yan, ibig sabihin, negative dapat ang pipiliin natin sa equation na to. So, negative square root of 1 minus cosine 405 degrees all over 2. So, ngayon, meron tayong square root of 1 minus, ang cosine 405 degrees ay equivalent lamang sa 405 degrees minus 360 degrees equals to 45 degrees. So, ibig sabihin, kukunin natin ang cosine of 45 degrees. So, kung kunin natin, equivalent siya sa square root of 2 over 2. So, square root of 2 over 2 all over 2. Ang numerator natin dito ay difference ng isang whole number na 1 at saka fraction na square root of 2 over 2. So, itong 1, pwede natin siyang isulat as 2 over 2. Pagkatapos, saka natin kopyahin itong square root of 2 over 2, all over 2. So, kung i-simplify natin to, ang mangyayari dyan ay 2 minus square root of 2 all over 2. Times, reciprocal na itong 2 ay 1/2. Ang mangyayari dito, ang final answer ay 2 minus square root of 2 over ito, 4. So, hindi ko na isusulat dyan na 4 kasi kung sakaling square root ko naman ang buong yan, magiging 2 lang din yan. So, itong numerator na lang ang matitirang
may square root. So, ito dapat ang final answer. So, let's consider item number 2. Tangent of pi over 8. Ano nga ba itong pi over 8? Kung i-convert natin yan sa degrees, pi over 8 times 180 over pi. Cancel out. Pagkatapos, 18 divided by 8 na lang. For sure, ang magiging sagot dyan kung kukunin natin yan ay 22.5. So, tangent of 22.5. Ngayon, kukunin natin to in terms of twice this angle. Ano nga ba ang twice nito angle na to? Equivalent siya sa tangent of 45 degree over 2. So, gagamitin natin ang formula para sa half angle. So, formula na itong half angle identity, nandito siya. Itong gagamitin natin ang formula na yan. So, 1 minus cosine of 45 degrees all over sine of 45 degrees. Alam natin na itong 45 degrees cosine yan at saka ng sine ng 45 degrees ay square root of 2 over 2. So, 1 minus square root of 2 over 2 all over square root of 2 over 2. Simplify natin, itong 1, gagawin natin siyang 2 over 2 kasi isusubtract natin siya sa isang fraction na may denominator na 2. So, minus square root of 2 over 2 times reciprocal na itong denominator natin na 2 over square root of 2. Ipagdikit na lang natin tong numerator. 2 minus square root of 2 all over 2 times 2 over square root of 2. Merong common sa numerator at saka sa denominator dito. So, pwede natin i-cancel out yung dalawang 2 na to. Pagkatapos, kopyahin na lang natin tong 2 minus square root of 2 all over square root of 2. Ngayon, hindi natin gugustuhin na meron tayong radical sign sa denominator. So, i-rationalize natin to by multiplying both numerator and denominator by square root of 2. So, ang mangyari dito ngayon ay 2 square root of 2 minus 2 all over 2. Pagkatapos, meron silang common. Ang numerator at denominator ay may common na 2, so mag-cancel out lang yan. Kaya ang mangyari eventually ay matitira itong square root of 2 minus 1. So, ito dapat ang final answer ng tangent of pi over 8. Let's proceed sa example number 3. Cosine of 112.5 degrees. So, katulad na lamang ng ginagawa natin previously, itong angle na to ay gagawin natin in terms of twice this angle. So, ang 112.5 times 2 ay 225 degrees over 2. Kasi ang pakay natin dito ay magamit ang half angle identities. Itong unang equation natin. So, una sa lahat, titingnan muna natin ang sine. Sine ng cosine dito sa angle na 112.5. So, ang 112.5 ay nabilong dito sa quadrant na to. Somewhere dito. So, ang positive dito ay sine at saka cosecant. Wala nang iba. So, ibig sabihin, negative ang kukunin natin. So, negative square root of 1 plus cosine theta. 1 plus cosine 225 degrees all over 2. So, negative square root of 1 plus, tingnan natin sa unit circle kung ano yung value nitong cosine 225. So, ang value niyan ay negative square root of 2 over 2.
So, negative square root of 2 over 2 all over 2. Kung isi-simplify natin ang laman nitong malaking radical sign, negative square root of 2 over 2 minus square root of 2 over 2 all over 2. Pwede natin ipagdikit itong numerator. 2 minus square root of 2 all over 2 times 1/2. So, ang sagot dito dapat ay negative square root of 2 minus square root of 2 all over 2. Kasi kapag minultiply ko itong parehong denominator na to, ang mangyari ay 4. Pagkatapos, since nasa loob siya ng square root or radical sign, kapag kinuha natin ang square root ng 4, ang magiging sagot lang naman dyan ay 2. So, ito dapat ang final answer. So, ang cosine ng 112.5 degrees ay ito. Ngayon, let's proceed sa example number 4. Meron tayong cosine of 165 degrees. So, itong 165 degrees, pwede siyang isulat as 330 degrees over 2. So, kapag kinuha natin siya dito sa half angle identity, itong unang equation ang kukunin natin. Pero, syempre, may kailangan pa muna tayong i-consider kung anong sign ito. So, titingnan natin dito sa unit circle. Ang 165 ay nabilong somewhere dito sa quadrant na to. So, somewhere dito. Kung saan, ang positive lang dyan ay sine at saka cosecant. Since cosine ito, ibig sabihin, i-consider natin itong negative sign na to. Pagkatapos, saka natin kopyahin itong square root of 1 plus cosine 330 all over 2. So, equals negative square root of 1 plus cosine 330 ay equals square root of 3 over 2. All over 2. So, ngayon, equals square root of 2 over 2 plus square root of 3 over 2 all over 2. So, parang hindi na bago sa atin itong ganitong solution. Ipagdidikit na lang uli natin itong numerator. So, magiging 2 plus square root of 3 all over 2 times 1/2. Tatakpan natin ang malaking radical sign. Pagkatapos, kukunin ulit natin itong product na itong numerator sa numerator at denominator sa denominator. So, 2 plus square root of 3 all over 4. So, kapag kinuha natin ang square root niyan, ang numerator mananatili siya sa loob ng square root. Samantalang ang denominator natin, lalabas siya at matitira ang 2. So, ito dapat ang final answer ng cosine of 165 degrees. So, ayan. Ngayon, let's consider this example number 5. So, merong sine of 165 degrees. Iko-consider natin yan dito sa second equation ng half angle identity natin. So, itong 165 degrees, the same as previous example, pwede siyang isulat as 330 degrees over 2. So, ngayon, i-consider muna natin kung saan nabilong itong 165 degrees at saka kung anong sign, kung positive ba o negative itong sign na function sa 165 degrees. So, ang 165 degrees ay nandito sa quadrant na to. So, somewhere ulit dito kung saan positive ang sign at cosecant. Ngayon, since positive ang sign dyan, and then ang kukunin natin dito ay positive,
square root of 1 minus cosine of 330 degrees all over 2. So, equals square root of 1 minus, ang cosine 330 degrees ay equivalent siya sa square root of 3 over 2. All over 2. So, the same solution lang sa previous examples. Ang mangyari dito ay 2 minus square root of 3 all over 2 times 1/2. So, ang magiging final answer dapat dito ay 2 minus square root of 3 all over 2. Pagkatapos, merong square root itong numerator natin. So, ito ang sine of 165 degrees. So, ayan lamang lahat para sa video na to. Maraming salamat sa panonood at see you next time.